Hello sa lahat na nakapanood no, sa page ko. Pwede magsilayas na lang kayo sa page ko. Huwag nyo na kayo follow. Alam nyo, yung taong to na sinasabihan nyo si Raulo, marami na akong nagawang tama. Kayo lang hindi nakakaalam. Hindi nyo nadadama yung pagkatao ko, no? Quit pa nga ako nito, galing pa akong trabaho. Mamaliw sa glilinis ng mga bahay, naglalaba. Nagbago ko na eh. Sa inyo magtinda ako ng headset, di ba? Charger. Yung pala, gusto nyo lang pala sirain yung buhay ko. Hindi kailan kayo maniniwala sa mga tangang tao. Gusto ko lang tumulong sa inyo po. Inyong lahat. Porque 26 years old ako, wala akong ibubuga. Wala akong karapatan. Kayong tanga eh. Hindi nyo ako naiintindihan eh. Sorry sa mga words ko, no. Minsan nakakapikon din na humingi ka na ng tulong sa mga tao para pairalin yung nandun. Wala eh. Pera-pera lang naman yan nasa gobyerno na yan. Ito ha, pairalin ko na itong akin, no. Yan nandyan sa gobyerno. Kung pag-aaralin mo yung lumalabas sa post yan, lahat yan, pera-pera lang. Siyempre yung social media may pera para magkaroon ng pera sa event. Mag-event sila. Ngayon para pababain, gagamitin yung mga artista, mga local artists para pasayawin sa grandstand. So, pagkakaalam ko ata ay ang totoong batas ipinababatas sa totoong tao. Kasi totoo lang hindi na ako nagsasalita. Ayoko na kasi pikon na ang puso ko at diwa ko eh. Mr. Vice President Sara Duterte at Mr. Marcos tatay, the President, no? Pero okay lang. Dadating pa naman yung 2 taon. Eh dito na lang tayo sa basehan ng, alam nyo na yung paglaban ng presidente ba? Alam mo kasi ako, no? Ang dami yung pangutya sa akin kahit nagbago na ako eh. Kaya ko mamalimos. Kahit simpleng tao lang ako. Kaya ko magpakatotoo sa sarili ko. Gusto ko lang makatulong sa inyo, tapos sabihin si Raulo. Eh si Rendo Labrador lang isang si Raulo ko eh. Hindi na nga ako naglalapit sa taong yun. Dahil alam nyo, kahinaan ko, pag-ibig. Pero para sa akin, pakinggan nyo naman yung akin, yung sa loobin ko. Bilang isang tao. Hindi para iskamin kayo. Para gisingin yung totoo sa inyong puso. Kung ano yung gusto ko, iparating sa inyo. Yun nga. Diba, minsan nagkaroon ako ng kasalanan sa inyo na napabisyo ko. Tapos, naging care kayo sa akin. Get nagalit kayo kasi nagbisyo ko. Ngayon, sinunod ko kayo. Namamalimos ako. Sinunod ko yung gusto nyo. Ano pa bang gusto nyo? Tapos kasi nyo pa ako mamatay. Alam nyo ba't ako naging bigot ngayon? Kasi ako pagod na pagod ako. Paus pa ako. Alam mo yung ang lakas ng ng pakiramdam ko na dapat sabihin ko na dapat ko sabihin sa saloobin ko eh. No? Hindi sila nakaganon. O nakaganon, o may bisyo, etc. Hindi talaga. Kaya ko mag-drug test. Pagod na ako. Gisingin nyo naman yung puso nyo. Kung sino talagang gusto nyo. Hindi yung lagi na lang yung mga mali. Hindi ko sinabi si Sarah ay magnanakaw. Pero, yung isang kaya ko rin naman eh. Mag-provide eh. Ako lang yung tamad lang talaga na sabihin itong mga words na to. Kasi ayoko na talaga magsalita na masasakit na salita at maging madaldal sa social media. Kasi hindi naman talaga ako si Raulo eh. Totoo lang ah. Matalino ko, ayoko lang magsalita sa inyo ng direct to the point at sabihin yung mga dapat ko sabihin sa sarili ko na lagi kayo nakaganyan at lagi kayo nakaganto sa akin. Kailan kayo magigising sa katotohanan na kung ayaw nyo na sa akin, lumayas kayo sa page ko, huwag nyo na ako panoorin. Huwag nyo na akong, huwag nyo na akong mahalin bilang tao kasi alam nyo naman sa sarili nyo, kita nyo naman na yung nararanasan ko, halos matulog na ako sa lansangan. Yung magsalita lang ako sa grandstand, hindi nyo lang ako pinagbigyan ng pagkakataon para sa inyo rin naman. Nakiusap ka na nga eh. Sabi ko, chat ako, sige go lang. Iglesia rin naman ako. Oo, kawani rin ako dyan. Kasali ako sa groups nila. Nukal ako ng Intramuros. Nilihim ko lang eh. Kasi nasamba ako minsan dyan. Pati ito pa, yung rally ng kay Vice, hindi ako katoliko eh. Kaya ako hindi nasali doon. Pero nandun ako nung lumaban. Tapos sabihin ninyo sa mga nakasali doon na may bayad. Walang bayad ang lahat ng iglesia na lumahok doon. Kahit ako, wrong details yung send sa akin ng message about doon. Hindi talaga ako nakikipal doon at nag-content lang o nag-vlog lang para pasikat. Nagpakita ako sa lahat ng tao ron para gisingin yung diwa ninyo ng katotohanan. Eh narito, yung mga yan naliligaw lang sa inyo kasi pera-pera lang at pinaiikot. O talaga ba? Alam nyo, nakakapikon na kayo po eh. Kayo po nandiyan sa government, sayang lang yung boto ko sa inyo, mga tiwali kayo na magnanakaw kayo ng bayan. Tama na. Kasi nakakasawa na kayo.
totoo lang. Sorry sa my words ha, kasi kung pag-aaralan at pagbabasihan natin ang bawat salita ng bawat tao, hindi kayo naniniwala sa akin eh. Ngayon, gagawin ko tong video na to para maniwala ka na. At pakinggan mo yung dapat sa saloobin ko. Ano bang gusto nyo? Mayroon kayong totoong leader na simple lang at ibibigay yung need ng kailangan nyo rito sa bansang to? O habang buhay kayong wala? Tanga. Ang gobyerno. Yan pulis. Hindi siya ganun. Mali kayo. Gusto ko lang tulungan kayo lahat. Bigyan kayo ng karapatan na mamuhay, na magandang buhay, na magandang saganang buhay yung dating Maynila. Na sagana, ngayon getting worse. Na wala na kinikita yung mga vendor, wala na kinikita lahat. Yan ba gusto nyo? Ako kasi, kung totosin, pupurihin ko na yung Pampanga eh, no? Nandun na lahat eh. Totoo lang. Lahat ng diskarte nandun na. Yung pera nandun na. Hindi nawawalan sila araw-araw ng pera kasi sagana sila. May disiplina sila at hindi sila, alam niyo na yung mga walwal na parang nakawala sa koral. Na alam mo yung mga pokpok ba? Nakakala mo kung sino mayayabang dito sa Maynila. Ngayon lang ka, magbabago. Gigil na ako sa inyo na, totoo lang eh. Ako tulong ng tulong sa inyo, pakiusap ako ng pakiusap sa mga tao na hindi ko naman dapat pakiusapan yung mga religiously person. Sana, utang na loob dapat, mga putang ina yung lahat. No? Gusto niyo bumalik ako sa ganitong dating ako, di ba? Please po, buksan mo ang puso mo at isip mo kung ayaw mo kung mapariwara ba. Kasi ako totoo lang, nasasaktan din ako sa nangyayari. Yung mga bata, pakalat-kalat, yung mga walang-wala. Pag masdan mo sa paligid ko may mata ka. Kung ikay may puso pa sa mga pulube, sa lahat ng tao dyan, no? Hindi yung puro sa Cebu, Visayas, Cebu, Visayas, Cebu. Paano naman yung ibang lugar? Oh, sige nga. Pakitang tao kayo. Tiwali eh. Sorry sa akin words po ha. Hindi po ako nakakasakit ng damdamin nyo. Ate Sara Duterte, alam mo sinuportahan kita. May TikTok pa ako. Ipinaglaban din kita. Pero ate, hindi ako makakapayag na ipagpatuloy mo yung pagiging presidential mo. Sana hindi mangyari na maging presidente ka at umupo ka. Bakit? Alam mo kung anong ginawa mo sa DepEd. Sana maibalik mo yung tama. Kasi alam mo, ako makakalaban mo. Kasi hindi rin ako papayag eh. Hindi na ako papayag sa mga gusto nyo. Sobra na akong naaawa sa tao. Ako naaawa rin ako sa sarili ko. Pero kahit ganito ako, nayagit na natutulog na ako sa kalye, sinadya ko yun. Kasi ito yung ako. Ito yung Stephanie Barleta na nilalait yung scammer modus. Diba? So, magpapakatotoo ko. Hindi para magpasikat sa inyo. Nabuksan nyo yung katotohanan. Kasi wala na eh. Gusto nyo ako mawala, diba? Alam nyo, hindi na ako dapat maging ganito eh. Alam nyo yung lumaban ng karapatan ninyong maging presidente ako eh. Totoo lang. Kasi totoo, mas gusto ko simpleng buhay. Tumira sa bukid, kasama yung mga anak ko. Pina-private ko nga lang sa lahat na may anak ako. Okay? Pina-private ko yung buhay ko sa lahat ng tao. Ginagawa nyo akong praning. Binubuli nyo ako, inaabuso nyo ako. Sa tingin mo, kung mauunawaan mo, sinong dapat ilagay na presidente? Si Sara o ako? Yan ang question sa inyo. Doon sa comment section. Okay?